So yung mga banateros, mga kabiyaya, at eto na nga, no, may bali-balita na ipapa-aresto na itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oo, at alam nyo, grabe ito, mukhang dito na mararamdaman ang administrasyong tutut. Alam nyo ba tutut? Kasi di ko alam kung ano itatawag sa kanila eh. Pwede na administrasyong walang winta, administrasyong bangag. Ewan ko kung kayo nawala kung anong gusto nyong itawag sa kanila. Pero dito bali-balita nga na ipapa-aresto daw di umano etong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Baka eto na nga yung panahon para baka dito na talaga maramdaman ng mga anti-Duterte kung gaano kalakas ang mga supporters ng mga Duterte. Baka yung nakita nila nung nakaraan sa peaceful rally ng Iglesia ni Cristo ay biglang mag-triple or mag-quadruple yun. Wag nyo na hong antayin yan. Alam nyo, napakalaking gulo ito pag nangyari, pag nagkataon, no? At wala rin, alam nyo kung ako tatanungin kung about na kung karapat dapat pang arestuhin si PRRD o si Tatay Digong, talagang wala naman talagang ganun dapat. At wala namang ginawa at hindi naman napatunayan ng kahit sinong mga kumakalaban sa mga Duterte na ito ay may nilabag sa batas. Diba? So talagang isa tayo sa mga patunay niya. Kaya masakit nga dito, alam naman na natin na itong si PRRD at ang mga Duterte ay wala naman ginawang masama para sa bayan natin kung hindi pagandahin at mahalin ang ating bansa. Ewan ko, parang eto na naman, baka siguro, eto na naman, as usual, na baka panibagong gawain na naman nila to para mapagtakpan ng BICAM scam. Gago! Ayop na yan. BICAM na, scam pa. Baka ito yung panibago na naman nilang propaganda para hindi na naman mapansin ng taong bayan yung kanilang ginawang kabulastugan. Na grabe yung biro mo ilang bilyon yun. Billion yung pera ng Pilipinas. Hindi pala billion, trillion. Tapos hindi natin nararamdaman. Hanggang ngayon marami pa ring lubog sa kahirapan ng mga kapwa natin Pilipino na hindi man lang naaabot ng kamay ng gobyerno. Oo, ang naaabot ng kamay ng gobyerno ay yung kamay ng mga politiko. Gago! Yun ang naaabot ng ating gobyerno. Imbis na yung pera na dapat sa atin, yung pera ay napupunta sa kamay ng mga politiko. At hindi na natin iisa-isahin yan. Alam naman na ninyo kung sino yung mga yan. So dito, alam nyo, nahuhulaan ko na kung sakali mang gawing ito, napakalaking gulo ito. At siguro, hindi papayag ang mga tiga Davao na lalo na ang buong Pilipinas na kukunin lang basta-basta o aarestuhin ang isang tao na nag-iisang nagmalasakit sa bayan. Yung mga taong nagmalasakit at nagmahal sa bayan, hindi na siguro pa talaga wala nang papayag niyan. Alangan naman pabayaan ng tiga Davao yan. Alangan na pabayaan ng mga kapatid nating mga Muslim yan dyan sa Davao na si PRRD ay aarestuhin nila ng ganun-ganun lamang. At dito natin napatunayan na itong si Bongbong Marcos ay napakasinungaling. Alam niyo kung bakit ko nasabi yun? Ikaw ba naman, sinabi mo na tutol ka at hindi mo papayagan na pumasok ang ICC dito. Tapos ngayon itong mga bataan mo nakikipag-usap na sa ICC. Anong klaseng Anong klaseng pagiging leader 'yan? Oo, diba dati sinasabihan sinasabihan dati si PRD na lang yan kasi wala na siya sa posisyon. Kaya sinisiraan niya si Marcos. Yun yung mga sinasabi ng mga kakarampot ng mga anti-Duterte, mga supporters ng Pulangaw. Pero kung iisipin nyo, maliwanag na totoo nga yung sinasabi ni PRRD na weak leader talaga itong si Marcos Jr.
biruin mo, lahat na lang ng halos na kasinungalingan, sinabi niya na. Ano to, parang yung mga nasa ilalim ni Marcos Jr., hindi siya nire-respeto bilang leader. Na siya na mismo nag-declare na hindi niya papayagan at wala naman talaga kasing jurisdiction nitong ICC dito sa Pilipinas. Bakit papasukin niya mga hayop na yan? Gago! So syempre, bago natin to simulan, no, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So dito muna tayo mapunta. Ito. Asan na yan? Ito, yan. Yan, kitang-kita nyo yan dyan. Ha? So dito kasi ito nga, may tatlong video tayong papanoorin. Pero dito muna tayo, no? Panelo kay Marcos Jr. Pagtataksil sa saligang batas ang pagpasok sa ICC. So panoorin ho natin. Nilulubog lamang ng Administrasyong Marcos ang kanilang pamamahala ngayong bukas na silang makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Alamin kung sino ang may sabi nito sa balitang ihahatid ni MJ Mondihar. So yung sa ICC, sabi ni Secretary Hindi, possible lang pag pumunta ng Pilipinas, papahuli niya raw. As Justice Secretary, sir, pwede po ba yun? Pag pinahuli niya, pakukulong natin. Pag nag-move siya, sir? Yes. Yan ang panayam noon ng SMNI News kay Justice Secretary Boying Rimulya pagdating sa issue ng international. Nagulat ako doon, SMNI. Alam niyo kung bakit? Ba't ako nagulat? Biglang tumaba si Rimulya. Yung pala naman, dati pa naman pala itong interview. So tuloy natin. Pilipinas, papahuli niya raw. As Justice Secretary, sir, pwede po ba yun? Pag pinahuli niya, pakukulong natin. Pag nag-move siya, sir? Yes. Yan ang panayam noon ng SMNI News kay Justice Secretary Boying Rimulya pagdating sa issue ng International Criminal Court o ICC. Pumapapel ngayon ng ICC sa administrasyon ni President Marcos Jr. sa layuning panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kampanya nito noon kontra illegal na droga. Subalit pagkatapos ng 2 taon ay iba na ang tono ng Justice Department sa ICC issue. Sa isang panayam, iginiit ni Secretary Rimulya na bukas na sila ngayong magkipagdialogo sa ICC. Nalalapit na ang pag-uusap nila at may mga aspeto daw sila nakikita na maaari nilang pagtulungan. So ito yung dito ito yung pinakamasama ho dito mga banateros. Isipin nyo maigi. Inilabas lang ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung about sa BICAM. Tapos ngayon, napagdesisyonan na nilang ipahuli si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC dahil sa binunyag sila ni PRRD. So ibig sabihin, totoo nga ang issue about BICAM. At totoo ngang sinungaling si Marcos Jr. Paano hindi mo masasabi? Siya mismo nagsabi na hindi niya hahayaan to. So ngayon si Rimulya, bibida-bida na naman. Na kesyo papasukin niya na, kesyo papahuli niya na si PRRD. Ay nako po, malaking gulo yan, ako na nagsasabi sa inyo. Hindi mo maintindihan kasi ever since kumukontra yan eh. Assessment yan ng top lawyer ni dating Pangulong Duterte. Kinikisyo ni former Chief Legal Counsel Sal Panelo ang hakbang ng DOJ dahil sinusuway daw nito ang pronouncement ng presidente na hindi kailanman tutulong sa ICC. No, di ba? Oh. Ibig sabihin, ultimong DOJ na nasa ibaba ng presidente ay hindi niya nire-respeto yung nasa taas niya. Sino yun? Siyempre si Bongbong Marcos. So sa madaling salita, binabastos ni Rimulya si Bongbong Marcos? Samantalang sinabi na at may mga katibayan na sinabi ni Marcos Jr. na hindi niya hahayaan na pumasok ang ICC dito sa Pilipinas. Tapos ngayon parang parang sinusuway niya. Tama nga yung sinabi dito ni Atty. Sal Panelo. Parang sinuway mo ang kautusan ng presidente. O katulad na lang yan sa peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Ano yung sinabi ni Marcos? Tutol siya sa impeachment. Sayang lang daw sa oras yun. So kaya sinuportahan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, biglang magde-declare si Rimulya ng ganyan. Samantalang nagsabi yung presidente na tutol din siya
sa pagpasok ng ICC dito sa Pilipinas. At alam naman natin na wala namang karapatan ng ICC dito sa Pilipinas dahil wala naman silang jurisdiction dito. So ano to? Anong kagaguhan na naman to? Gago! Ang gulo, no? Ang gulo nyo. Hindi, sa totoo lang, hindi na namin alam kung anong gagawin. So, sobrang pagiging walang kwenta nyo, lahat na ng mga pinaggagawa nyo, nawapa walang kwenta na din. Tapos nga, kasuhan nyo kami, kayso ganyan, binabanatan kayo, hindi kayo babanatan. Utos nga ng presidente, sinabi niya na hindi niya hayaan pumasok dito ICC. Tapos yung DOJ, bibida-bida na papasukin yung ICC. Gago! So isipin natin, bakit nila nagagawin? Bakit napagdesisyonan na nila? Dahil sa BICAM. Gago! Dahil talagang bistado na sila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ganun yun. Kasi isipin nyo, wala namang ibang issue ngayon eh. Ang issue ngayon is about BICAM na inilabas ni PRRD. Diba? So, anong motibo ng presidente or ng DOJ na magbabago yung isip niya na papapasukin na yung ICC na yan at ipapa-aresto si PRRD? So, doon nga ang motibo niyan dahil nabisto sila sa BICAM. Ang lupit, diba? Bukod dyan, ito rin ang tinitingdang anggulo ni Panelo. Maaaring ginagamit siya ng administrasyon upang i-float ang maaaring pagkooperahan ng bansa natin sa ICC at sinusubukan nila, tinitest nila. They're testing the waters. Kung ano ang magiging reaksyon ng taong bayan. Ginawa ng DOJ ang pahayag Pwede rin. Di alam nyo, yung sinabi ni Atty. Sal Panelo na maaaring ginagamit nga ng administrasyon etong si Remulla. So dalawa yun pwedeng para makita kung susuportahan ba or parang ipagtatanggol ba ng Pilipino ang mga Duterte kung sakaling matuloy ang ICC, or susuportahan ba ng mga Pilipino na kung aarestuhin ba si PRRD? Pwedeng ganun mangyari. At pwede ring mangyari na kaya nila to ginagawa is dahil nga gusto nilang gumanti. Yun. Gusto nilang gumanti dahil nga nabibisto sila ni PRRD. Lalong-lalo na yung mainit na issue sa BICAM. Hindi rin maipaliwanag nung isang congressman. Kapanood niyan, yung isang congressman, yung ini-interview sa elevator. Diba? Laki-laki ng bunga nga, di makapagsalita, diba? Gago! Sorry, malaki din pala bunga nga ako. It's a tie. Hindi ka nag-iisa ha, oo. Diba? Yung isang congressman, congresswoman pala, pumasok sa elevator, ni-interview about sa pagpirma niya doon sa BICAM. Wala siya masabi. Kasi wala pang ang script. Script by script kasi yan. Kayo naman, hindi, para kayong bago ng bago. May maraming post ngayon sa Facebook, bakit hindi ka nagsasalita, congressman? Isa ka sa pumirma doon sa BICAM. Kasi nga, hindi makapagsalita, hindi pa dumarating ang script. Ganun yun ha, kaya wag na kayong bago ng bago. Tuloy. matapos isiwalat ni dating Pangulong Duterte ang issue ng mga blankong line items sa BICAM report ng 2025 national budget. Bakit hindi ako nagkamali? Di ba? Hindi ako nagkamali. Na ito nga talaga ang dahilan nila kung bakit gusto na nilang ipaaresto si PRRD. Kasi ito, habang tumatagal, patagal na nakaupo si Marcos, patagal ang administrasyong ito, parami ang nagagawa nilang kabulastugan at parami ang kabistuhan nila. Palagi silang nabibisto. So, kung ako nga naman, kung gagawa ko ng kasalanan at mabibisto lang ng paulit-ulit, di pakulong ko na yung nabibisto sa akin.
Ganun lang naman talaga yun. Wala na silang ibang choice. Depende na lang, wag naman sana mangyari na, kasi alam naman na natin, may history ang mga Marcos na alam nyo naman, yung mga kumakalaban sa kanila ay pinapagurgur nila. Alam nyo yan at alam na natin yan. So may history silang ganun. Diba? So wag naman sana mangyari yun. At alam ko naman na hindi rin mahihirapan din sila kung ipapagawa din nila yun. At doon na siguro magkakaroon ng talagang pagkakaisa ang bawat Pilipino. Hindi na ho tama yun. Ngayon dito, wala naman kasing pamamaraan or wala naman kasing sapat na dahilan para magalit kayo kay PRRD, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit? Una-una, pinapa-explain lang niya naman sa inyo ito na bakit blanco. Hindi nyo ba magets yun? Sa totoo nga, dapat magpasalamat kayo eh. Dapat magpasalamat kayo kay PRRD dahil tinuturuan niya kayo ng tamang gagawin nyo dyan sa mga posisyon nyo. Yun talaga yun eh. Kaso matigas yung mukha nyo. Matigas yung parang gusto nyo lagi kayong tama. Para kay mga babae. Lagi kayong tama. Wow. Gago! Diba? Oo. Inaano lang naman sa inyo. Sabi lang, ang linaw-linaw na sinabi nung tao. Na i-explain nyo. I-explain nyo sa taong bayan bakit blanco to. At saan napunta yung perang to. Diba? May tulonggis nga na congressman dyan eh. Yung Balbasarado. Well, pa naman pagiging tulonggis. Sabi ba naman kaya lang naman nagsasalita yung mga Duterte kasi gusto nilang maibalik yung 2 billion na pondo ng Office of the Vice President. Gago! Hindi ba naman tanga? Isipin nyo maigi, batas to, naipasa na to. Babaliin mo batas para sa ganon? Bupuls? Ano to? Wala lang, papel lang na pinirmahan. Hindi isinabatas. Ganon ba ibig mo sabihin? So kaya pala may blanco kasi wala sa batas. Gago! Nalak ng teting, di ba? Then, pasensya na ako sa mga nanonood. Pero nakaka-irita kasi na kung sino pa yung may mga sinasabi nilang may mga pinag-aralan sila kuno. Sila pa yung walang alam sa ganito. Anak ng teting, sabihin lang, may masabi lang na, hindi kasi gusto ipabalik ng kaya ginagawa nila yan. Gusto ipabalik ng Office of the Vice President yung tinanggal sa kanila na budget. Paano ibabalik? Naaprubahan na to. Nalagdaan na yan. Paano ibabalik yung budget na yun? Hindi ka ba naman tanga? Gago! Bopols. Yung hirap sa inyo, sabi ko sa'yo, magliligo kayo eh. Sobrang tuyot ng utak nyo yan. Hindi kasi kayo nagliligo kaya hindi nadidilagan yung mga buhok-buhok nyo. Pati yung utak nyo, kopos na. Blankong line item na ilang bilyong piso ang halaga. Tinawag ni Marcos Jr. na sinungaling si Duterte sa issue dahil wala naman raw mga blankong line item sa General Appropriations Act o GAA. Pero magkaiba naman ang BICAM report sa GAA o GAA ni Marcos Jr. Mensahe naman ni Panelo sa kasalukuyang Pangulo. Pag ginawa po niya yan, na mag-cooperate tayo, papasukin natin ang ICC. Lumalabag siya sa saligang batas. Matagal na. Attorney Sal Panelo, matagal na. Ang dami na nilang nilabag sa saligang batas. Simulat sa poll na umupo sila, lahat labag yun. Sa totoo lang, yung ginawa sa kayo, JC, hindi ba paglabag yun? Hindi ko inaway si Attorney Sal Panelo, hindi Baka naisipin nyo. Ang ibig ko ba sabihin, noon pa man nilalabag na ng administrasyon ng saligang batas. Sa ginawa nga lang sa kayo, JC, diba? Saan ka nakakita? Ang warrant of arrest na Pasig. Tapos pumunta sila ng Davao. Sa KOJC. Sa Kingdom of Jesus Christ. Diba? Pasig to Davao, ang galing
Bagay, yung EDSA Guadalupe nga eh. Sinabi ngayon daw yung, ano, ayun daw yung ganun daw ka-traffic sa Davao. At saan ka nakakita na warrant of arrest lang yung dala mo, eh nag-search warrant ka. Gago! At tumagal pa kayo ng ilang araw dun sa loob. Ang pinakamalala pa nung, nagdala pa kayo ng 5,000 pulis. Ano yung gera? Gera ba yun? Doon pa lang eh, sinira na nila yung batas eh. Tapos eh, parang kung umasta sila ngayon, kala mo sila yung matino. Kaya nga ito kung ito na naman, may panibagong kabalbalan na naman sila. ICC na naman. Hindi ganun na paulit-ulit lang yung nangyari. Pag gumagawa sila ng pagnanakaw sa kaban ng bayan or kabulastugan dyan sa gobyerno, ano lang eh, puro sa mga Duterte gagawin nilang propaganda. Kesyo sa AJK, kesyo sa ICC. Ganon, paulit-ulit lang sa nangyaring flood control issue, dun sa pondo ng Office of the President, sa lahat ng kabulastugan nilang ginawa. Tumatakbo lang tayo sa dalawang ICC, AJK. Sa tatlo pala, pati sa confidential fund. O ngayon, na nabisto na naman sila about sa BICAM, ICC na naman. Ang masama pa nito, pati yung mga vlogger, kinukonekta sa Pogo. Kung tayo na nyo, kakapogo nyo, magiging Pogo na rin utak nyo. Diba? So, nakakita, vlogger. Nakakita, isang vlogger, i-connect mo sa Pogo. Anong kinalaman ng mga vlogger sa Pogo? Tulongges. Ay pagtataksil sa saligang batas. Pagtataksil dahil umiiral naman ang justice system ng Pilipinas. At ayon sa saligang batas, hindi dapat makialam o manghimasok ang mga banyaga gaya ng ICC sa pagpapatakbo sa ating pamahalaan. Pagtataksil sa pagtitiwala ng sambayanan na nagbigay sa kanya nung siya'y inihalal ng presidente. Ito pa malupit dyan. Kahit hindi si PRRD, kahit halimbawa o dumating yung araw na si Vice President Sara Duterte na ang presidente ng Pilipinas, kahit ako tututol din eh. Halimbawa, gugustuhin ni BP Sara na papasukin yung ICC dito sa Pilipinas, tutol din ako dun. Eh una-una sinira mo yung batas eh. Wala namang jurisdiction dito sa atin yan, tapos papasukin mo. Kahit hindi si Duterte ang aarestuhin ng ICC na yan, bawal na bawal po na pumasok yan dito. At nasa batas natin yun. At sila naman, wala silang karapatan na nandito sila. So kung papasukin yung ICC dito, lumalabas lang ho talaga na tayo ay isa ng laruan ng Amerika. Tandaan niyo yan. No, yun yung patunay dyan na yung si Marcos Jr. ay bata ng Amerika. Sa bagay, hindi na rin nalalayo. Yung tingnan nyo lang, yung ginawa ni Biden sa mga relihiyon, simbahan sa ibang bansa, ginawa din ni Marcos dito sa Pilipinas. Gago! Ngayon, talagang boss na talaga siguro yun. No? Kasi isipin nyo kung anong ginawa ni Biden doon, ginawa din dito ni Marcos. Aba, idol mo, lupit ng idol mo. Intindi nyo, mas matindi pa kayo sa Kastila, sa Hapon, sa na lahat na gustong sumakop sa Pilipinas, hindi nila pinakailaman yung mga relihiyon at mga simbahan. Tapos kayo, pinakailaman nyo, binalahura nyo. Ganun kalupit. At yan ay magiging impeachable ground. At yan ay hindi yayakapin o tatanggapin ng taong bayan. Para sa Diyos, sa Pero ba yun ha? Oo, kung sakali man na gawin
ni Marcos yan, yan na talaga ang katibayan na talagang dapat na siyang i-impeach. Hindi, totoo yun, hindi yun biro. Yan na talaga ang katibayan na dapat ay ma-impeach na itong si Marcos Jr. Dahil, biruin mo, pati ba naman tong mga to papasukin niya. So, ibig sabihin, ultimong presidente ng Pilipinas, walang pakialam sa batas natin. Yun. So, ito naman yung bataan niya. DOJ Secretary Remulla kinontra si Marcos Jr. sa issue ng ICC. Ex-Chief Presidential Legal Counsel Panelo, eto magsasalita. DOJ Secretary ay kinokontra niya ang presidente ng bansa at ang mga miyembro ng kabinete na hindi komportable o sila ay sumusuway o kinokontra nila ang mga payag ng kanilang presidente, dapat magbitiw na sila sa tungkulin sapagkat sila ay embarrassment kay Pangulong Marcos Jr. at nakakadagdag lamang sila ng pagbagsak ng kanyang popular and trust rating sa bansa. At bago tayo magsimula, di ba dapat tinatanggal ni Marcos yan? Kasi kung, halimbawa, presidente ako, nilalabag niya yung kautusan ko, ba hindi tama yun? At totoo yung sinabi na Atty. Sal Panelo na, parang sinusuway mo, sinisira mo ang administrasyong Marcos. So, ibig sabihin, sinisira ni Remulla ang trust ng Pilipino kay Marcos na kahit konti na lang talaga. Naman talaga konti na naman na talaga Diba? Tsaka ito, totoo to. Bukod kay Marcos, ang sinasabi nila na kaming mga DDS, sinisiraan yung administrasyon ni Marcos. Ganyan, diba? Ito yung patunay na hindi kami yung sumisira sa inyo, kundi kayo mismo. Katulad na lang yan, sa Congress, isang convicted child abuser, ipapakontempt ang isang attorney na dapat nakakulong yun, pero malaya at nagpapakontempt pa. So, isa na yun. Pangalawa, yung katulad niya nila Remulla, anak ng teteng, utos to ng presidente tapos susuwayin mo. So, ibig sabihin, parang iisipin na namin na si Secretary Remulla ay ginagawa lamang laruan ni Marcos Jr. tawag dito, parang gusto niyang subukan or gusto nila lang manakot dahil sa ginagawang pangbubunyag sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganun ba yun? Nako po, delikado kayo dyan. Ulat po na bukas na ngayon, open na raw ngayon Atty. Sal ang DOJ na makipagtulungan sa investigasyon po ng International Criminal Court o ICC hinggil sa war on drugs ng Duterte administration. Sa isang panayam kay Justice Secretary Boying Remulla, makikipag-usap raw sila sa ICC ASAP sa lalong madaling panahon sa isang maayos na paraan sa iisang lamesa at para sa pagkakaisa. May pagkakaisa na sila, attorney. Nilinaw naman ang kalihim na may ilang areas lamang daw sila na maaring mag-tandem. Sinabi rin ito na ang pakikipagtulungan sa ICC ay pinapayagan po sa ilalim ng mga batas sa Pilipinas kahit hindi raw tayo miyembro nito. Attorney Sal, how would you reconcile this new statement ni Justice Secretary Boying Remulla? Alam mo, dalawa lang yan. Sa aking pahayag kahapon, kung kinuha ang aking reaksyon sa mga pahayag ni DOJ Secretary, sabi ko ito ay taliwas sa mga unang pahayag ng Presidente Marcos Jr. na ang ICC ay walang jurisdiction dito sa ating bansa. At yan ay matagal na nating paliwanag, maliban pa sa yung batas na lumikha ng ICC ay hindi nakakita ng liwanag dahil hindi na publish sa official gazette.
tayo nag-withdraw na. Kaya wala na silang jurisdiction sa atin. Kaya nung nagpayag si Presidente Duterte dati, sinundan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na talagang walang jurisdiction. At paulit-ulit na nga sinabi yan, katunayan, matindi yung mga payag niya na hindi tayo magko-coopera sa anumang shape or form sa ICC. At paulit-ulit yan. Kaya sabi ko sa aking pahig kahapon, itong DOJ Secretary ay kinokontra niya ang presidente ng bansa. At ang mga miyembro ng kabinete na hindi komportable o sila ay sumusuway o kinokontra nila mga payag ng kanilang presidente, dapat magbitiw na sila sa tungkulin sapagkat sila ay embarrassment kay Pangulong Marcos Jr. at nakakadagdag lamang sila ng pagbagsak ng kanyang popular and trust rating sa bansa. Siguro ito panoorin natin. Itong isa. Mas maganda rito yung ito. Ay, hindi. Ito. Yung isa. Saan yan? Saan na yun? Ito. Yan. Ito Panelo, sa hamon ng ICC hanggang ngayon, di nyo pa kinasuhan si PRRD. Panoorin natin to. Pag nandiyan na kayo sa hukuman, pinail nyo, ang tatanungin lang, nasa na listahan nyo? Sino ba yung mga pangalan na yan? At sino ang pumatay? Anong kalakaran? Hindi nyo masasagot yan. Kaya hanggang ngayon, hindi kayo nakakapile ng kasong kriminal kay Presidente Duterte. Kaya sabi niya, see you in court na lang. Ibig sabihin, kita-kita na lang sa hukuman. Kaya sabi ko naman, do your best because your best is definitely the worst that you can commit. Ito totoo naman, no? Isipin nyo maigi. Kung halimbawa man na yun nga na papasukin nila ICC, ano yung mga ipipresenta nila na parang siyempre tatanungin yun sino pumatay? Sino nagpapatay? Ba't hanggang ngayon wala pang kaso? Ilang taon na pala ito na pag-uusapan, wala pa rin kaso. Asan ang mga testigo? Pangalawa, sino ba yung namatay? Ano ba record nung mga namatay? Kasi ito sa pagkakaalam ko lang, ang ICC, gumagalaw sila sa mga ganitong problema kapag halimbawa, halimbawa lang naman, kung yung 32 million na sinasabi nilang namatay dahil sa war on drug, kung yun ay lahat ay hindi naman mga adik, pwedeng mangyari na talagang aksyonan nila yun. Kasi talagang paglabag sa human rights yun. Ngayon, ang i-correct nyo ako, pero yan ang ayon sa nalalaman ko Pero kung about naman yung 32, pero kung tungkol naman na sa 32,000 na namatay dahil sa war on drug at napatunayang mga adik talaga yon, ang pagkakaalam ko hindi papakialaman ng ICC yan. Yun ang pagkakaalam ko dyan So ngayon, kung ididiin ng Administrasyong Marcos na ipaaresto si Rodrigo Roa Duterte, si dating presidente, medyo maalarma tayo dito. Kasi parang lumalabas dito na parang sumunod lang ang ICC kay Marcos Jr. Kasi kung tama man yung sinabi ko na hindi gumagalaw ng ganyang basta-basta ang ICC, pag alam naman nilang deserve nung mga na yun na talagang may ginawa silang katarantaduhan. Kung mapapatunayan ng ICC na puro nga addict talaga yung namatay, pusher, drug lord, addict, medyo malabo yun.
Ngayon, talagang lumalabas dito na pinag-uutos lang talaga ng Marcos to. At pwede rin palabas na naman nila to. Para hindi na naman mapansin yung bycam na yan. Kaya na nga ba sinasabi ko puro Attorney Sal, 3 buwan na po makalipas ang hamon ni Vice President Sara Duterte na magpa-drug test sa lahat. Isa pa yan, pero next time nating papanoorin yan. Ibang content. So yung mga banateros, mga kabiyaya, kayo ba ay papayag na ipaaresto ang isang taong nagmahal ng tapat, ng tunay sa bayan natin? I-comment siya lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Mega love shoutout sa lahat ng OFW here abroad. So nang panig ng mundo sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusubaybay kay J. Guevara TV at sa lahat ng Banateros Brothers, Banat Baiko, Choli, Bosdada, and Master Judia. Oy, ganda ng intro ko sa'yo, Master. So yun, at sa lahat din na sumusuporta sa buong Banateros Brothers and SMNI News, TCAR 1026 at kapartner mo sa balita. Paki-like and share at paki-share naman ang aming mga video sa lahat ng social media platform nyo sa mga hindi masyadong busy. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.